Hello mga ka-DIY. Ngayon po ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga parts ng contactor at ipapakita natin kung paano ito gagamitin at para saan itong contactor na ito. Magnetic contactor, electric magnetic contactor. So ngayon guys ay bubuksan natin. Mayroon tayo ritong itong Shen contactor na ang coil niya ay ito, makikita natin na ang coil niya ay 220 volts, 50 to 60 Hz. Okay? So yan po yung speak niya. At yung contact ampere niya, yung capacity niya ay 25. Okay? 25 ampere maximum. So ngayon, bubuksan natin ito at papakita natin kung ano yung bawat parts. So, first, mayroon tayo ritong apat, kung makikita nyo, mayroon tayong apat na line. Yung line 1, line 2, line 3, and normally open. Yan. So, makikita natin, may nakalagay siyang normally open, line 1, line 2, line 3. So, bubuksan natin yon. Ito yung pinaka niya, lock niya. Meron naman siya sa kabila. Dalawa siya kabilaan. Okay. So, meron siyang dalawang lock. Then, yan. Papakita natin. Okay. Ito ay spring sa pagitan ng dalawang iron na core. Okay. Itong nasa babang ito, yung nasa baba na yon ay fixed iron core or hindi siya gumagalaw kaya tinawag siyang fixed iron core. Naandun lang siya. Then, ito naman ay coil. Ito yung coil niya. Okay, may windings ito. Okay, nandito yung connection niya, yung A1 kung tawagin, A1 and A2. Okay, then of course, ito ay case. Contact black case. Okay, contactor case. Okay. So, ngayon, yan. Then, itong nasa itong iron core ito yung movable. Yung gumagalaw siya, okay? Moving iron core kung tawagin. Okay, ito yung gumagalaw. Tapos, yung nasa loob nito, okay, titingnan natin. So, tatanggalin natin itong cover. Tapos, pwede rin naman natin itong tanggalin din. Yung cover na sa ibabaw. So, ganyan lang. Guys, so yan. Ito yung cover. Then, pwede rin natin tatanggalin. Okay. Then, itong apat na nasa ibabaw ay ito yung fixed contact. Okay? Or kung tawagin ay yung pinakabola niya doon sa loob ay contact point. Okay? Ito yung fixed contact. So, tanggalin muna natin.
Yan. So yan guys. Ito yung fixed contact. Ang gagawin natin dyan ay huhugutin lang natin ito palabas. Yan. So, madali lang siya guys. Hugutin natin. Yan. Ito guys yung sinasabi kong contact point. Ito yung contact point niya. Yan. Kung makikita natin, yung ano na yan, ito ay contact point kung tawagin. Okay? So, remember guys na ang contact point niya ay nasa ibabaw. Kasi ito ay lahat ay normally open. Lahat ng contact niya ay normally open. Okay? So, puro siya nasa ibabaw. Okay guys? Ngayon, nahugot na natin, so pwede na natin tanggalin yung moving iron core. Okay? Yan. So natanggal na natin yung moving iron core. At ngayon naman, ito yung tinatawag na moving contact. Okay? Meron din siyang contact point. Ayun, yun. So, meron siyang contact point. Yan yung contact point niya. At kung tawagin ito ay moving contact. Okay? Ibig sabihin, gumagalaw siya. Sumasabay siya rito sa moving iron core. So, paano tanggalin to? Madali lang po. Gagawin natin, ito, pagtatanggalin mo siya, itagilid mo lang to. So, yan. Kasama na yung spring. May spring din siya, guys. Yan. Okay? Guys? Okay. So, ito po yung ito yung contact point. Okay? Itong tawag dito ay contact, moving contact. Then, ito po yung fixed contact. Ito naman yung contact point niya. So, nagtatama siya ng ganyan. Yan. Yan. Pagka gumagana, nakaangat siyang ganyan. Tapos, pagka may power na yung yung coil niya, itutulak siya ng magnet para dumikit. Yan. Hindi pala itutulak, ihihilahin pababa. Okay? Kasi ito yung gumagalaw. So, didikit siya ng ganyan. Okay, guys? So, yan. Ganun din, pag ibabalik natin ito, kailangan siguraduhin natin yung contact point ay nasa ilalim. Yan. So, yung contact point niya ay nasa ilalim. So, tapos, yung spring ay naandito sa ibabaw. So, ganun lang din siya. Pasok muna natin ito. Okay? Mas madali. Tapos, pagpasok natin, pwede natin itong okay? So, yan. Ingat lang natin, tagilid ng konti. Yan. Tapos, hindi siya, lumihis siya. So, sungkitin na lang natin yung spring. Yan. So, nakapasok na siya, guys. Kita natin. Yan. Pagtatanggalin, tatagilid lang natin. Ganon din, pagpasok, itatagilid natin ng konti, tapos ibabalik natin. So, ganon lang siya. Okay, guys? Okay? Ito yung moving iron core. So, pag inassembly natin ito, guys, kailangan ganito rin. Ganon din. Kung paano natin siya binaklas, alin yung una nating, ay yung huli nating binaklas, yung pinakahuli nating binaklas, ay siya ang unang ikakabit. Yung pinakauna nating binaklas, ay siya ang mahuhuling ikakabit. So, ganun lang siya. Okay, guys? So, ipapasok natin ito ngayon.
Okay? Yan. So, tandaan natin guys ha, ito yung normally open. Yan po yung normally open. So, kasi kahit saan yan magkakabaliktad, papasok siya. Kahit magkabaliktad, papasok. Pero tatandaan natin na kapag pinasok natin ito ng baliktad, yan, nakita natin, hindi siya lumapat. So, hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang siya. So, kailangan nating itama yung ano, yung pagpasok, yan. So, lalabas siya rito. Yan. So, ano yung purpose nito guys? Bakit may ganito? Ba't mayroon siyang ganyan? Ba't mayroon siyang slot? Ano yung purpose nitong ibabaw na ito? Ang purpose nito guys, ay in case na mangailangan ka ng another contact para paganahin sa contactor na ito, itong contactor na ito, halimbawa, mayroon siyang ano, mayroon siyang normally open, tapos wala siyang normally close. Ngayon, kailangan mo ng normally close. Kasi yung mga parts, yung mga connection, minsan sa isang contactor, kailangan mo ng normally close at saka normally open. Isa yung pag nabuhay yung contactor, pag gumana itong contactor, isa yung magsasara at saka isa yung magbubukas. Okay? Mayroon dapat siyang, especially kung dalawang contactor, halimbawa dalawang contactor ang ginamit mo, kailangan, pag ito patay, okay, yung isang contactor, kailangan nakakonect dito para in case na mag-trigger siya pareho, hindi gagana. Kasi yung normally close, no, halimbawa ganyan, naka-normal siya, mayroon siyang normally close dito na nakaisa, nasa ibabaw. So ngayon, yung normally close na yun, nakakabit sa coil doon sa isang contactor, another contactor. Kapag gumana ito, yung isang contactor, hindi gagana kasi naka-normally open na yung connection niya rito. Yun ang purpose nito. Ito ay kakabitan ng contact block kung tawagin. So, papakita natin kung ano yung sample ng isang contact block. Yan. Meron tayo rito. Yan. Yan. Ito guys, ang tinatawag na contact block. Meron siyang normally, baliktad yan. Meron siyang normally open, NO, normally open, at meron siyang NC, normally close. Yan. So, ang gagawin dito guys, kaya nakaganyan yan, yan ang purpose niyan, ipapasok natin ito rito. Yan. So, yan guys, nakapasok na siya. Kapag gumana itong contactor na ito, kung makikita natin yung dilaw, kapag gumana na yung contactor, lumubog na siya, lulubog din yung ano na yun. So, ibig sabihin, itong normally open ay magiging close. Magiging close na siya kapag nagdikit siya ng ganyan. Yung normally close ay mag-o-open na siya, which is nakakabit dito sa normally close yung isang contactor. Para pag nag-trigger yung isang contactor, in case of emergency, may nasunog, magti-trigger siya, hindi siya ti-trigger kasi nga, naka-open dito. Magti-trigger lang siya kapag ito ay naka-close na. Halimbawa, namatay yung contactor na to, tsaka lang magti-trigger yung isa. Saan ito ginagamit? Bakit kailangan may dalawang contactor? Actually, ginagamit yung dalawang contactor for safety purpose. Halimbawa, mayroon kang ATS, automatic transfer switch. Kung gusto mong ganun, pwedeng gamitin. Or pwede mo rin gamitin sa reverse forward ng motor. Halimbawa, dalawang contactor, kailangan mo ng reverse forward. So, ang isa magti-trigger papunta sa forward, tapos pag namatay na siya, yung isa naman magti-trigger sa reverse. So, which is, ang magpapatrigger nito, either sensor or limit switch. Halimbawa, yung motor, mayroon siyang tumatakbo siya, may aabutin siyang limit switch or sensor. Na siyang magpapatrigger naman dito. Okay? Kahit na walang PLC, wala lahat, basta 220, kahit hindi mo gamitan ng PLC,
limit switch lang or sensor, makakagawa ka ng control para sa motor na reverse forward. Okay? So yun guys, pag tinanggal naman to, ito lang iaangat mo, itong lock na to, iaangat mo siya, paangat, tapos hilahin mo siya palabas. Kasi nakalock yan. Hindi mo siya mahihila palabas, hindi siya basta-basta matatanggal kung, sorry, okay. Hindi mo siya basta-basta matatanggal palabas kung hindi mo siya hihilahin. Kailangan mo siyang hilahin. Yan, sorry. Okay guys? So, ang parts ng nasa loob ng contactor ay pareho din, mayroong moving contact at mayroong fixed contact. Pero wala siyang iron core, wala siyang coil. Kasi nga, ang nagpapagana sa kanya ay contactor. Ito ay tinatawag lang na contact block. So, assemblin na natin guys ulit. Okay? Tandaan natin na ito yung normally open. So, okay, ito, mas mahaba kasi yung ano niya. Yan. Makikita natin na hindi yan magkapareho ng haba. Okay? Yung normally open, mas mahaba siya kasi maliit yung contact point niya. Maiksi pala, hindi maliit. Okay? So, siguraduhin natin guys na ito ay nasa ibabaw. Dahil yung movable contact, ito, ang contact point niya ay nasa ilalim. So, dapat nasa ibabaw naman yun. Ganyan. Okay guys? Yan. Simbolin na natin. Okay? So, hindi na siya mahuhulog guys kasi nakasalo na siya. Okay guys? Yan guys. Ngayon, ikakabit natin ito guys. Tapos, kailangan dapat ito nakaharap doon sa labas. Hindi nakaganyan kasi hindi siya So, dapat itong may may angle na to, yan. Yan yung nakaharap sa labas. Yan. So guys, yung cover niya, itong cover nito, kahit panghuli na okay lang. Basta ang mahalaga, yung nasa itong contactor, may assemble mo kung ano yung pasunod-sunod, okay? Yung spring, lalagay natin yung spring. Yung maliit na parts, nasa ibabaw, at yung malaki ay nasa ilalim. So, yan. Nakaganyan siya, guys. Okay? Tapos, dito siya papasok. Yan. Papasok siya dyan. Tapos, ilalak natin. Yan. So, yan, guys. Ganyan siya. Okay? Yan. So, close natin. Yan. So, naka-close na siya. Galawin. Sure natin. Yan. Gumagalaw siya, guys. Kita natin. Yan. So, buo na guys yung ating contactor. Pwede na nating ikabit yung cover niya. Okay guys? So, yan. Yan. So, nakakabit na siya. At ito naman ay pwedeng kabit natin ng. So, kung mapapansin nyo guys, mayroong nakalagay ditong
A1, A2. Yung kabila, ganun din. Kaya lang, ano na siya, na, yun. Meron na siya. Yun. A1, A2. Okay? So, kahit saan yan, ikabit mo, kahit, halimbawa, nagkabaliktad siya, okay lang. Okay lang siya kahit magkabaliktad. Okay, kahit dito, okay lang siya. Okay, guys? Yan. So, mayroon kang A2, okay? Then, A1. A1 and A2. So, tingnan natin guys kung tama yung kabit natin. So, yan. Ilalagay natin sa yan, ohms or contact lang yung paglalagyan natin. Okay? Titingnan natin yung A2 at saka A1. Yan, A1. Titingnan natin kung mayroon siyang continuity. So, okay guys, meron siya. So, ibig sabihin, ito guys ay maayos na contactor. Okay? So, lahat ito, itong mga line na ito ay lahat ay normally, kung mapapansin natin, di siya gumagana. Sorry, di pala nakikita masyado. Okay? Yan. Itong lahat ng line na to ay normally open. Hindi siya normally close guys, ha? Magiging close lang siya kapag gumana na yung contactor. Yan, kung mapapansin natin. Yan. Nakita natin guys. So, ibig sabihin, mayroon siyang contact. Yan. So, lahat yan guys ay normally open. Yan. So, may contact siya. Yan guys. So, lahat siya ay may contact. Okay guys? So, ano nga ba ang kadalasan na nagiging problema ng contactor? Okay? Ang common na problema ng contactor, unang-una ay coil. Minsan, nasisira na yung coil kaya hindi na siya gumagana. Okay? Then, minsan naman, overcurrent. Pag overcurrent yung kinabit mo sa isang contactor, ang mangyayari, yung dalawang contact doon sa loob, nagkaganon siya, yan, magdidikit, tapos mag-spark siya. Pag nag-spark yon, automatic siya na hindi na maghihiwalay, magwi-weld na siya mawi-weld siya dahil sa pag-spark niya. Magdidikit siya ng kusa. Ngayon, kapag na-notice nyo na itong contactor, halimbawa, lumubog siya, tapos itong contactor, kahit patay na yung switch, patay na yung electric, hindi na siya bumalik sa normal, hindi na siya bumalik pataas, ganyan. Nangangahulugan lang na hindi na siya hindi na siya maibalik ng spring kasi nga yung dalawang contact sa loob ay nagdikit na. So yun yung isa sa mga dahilan din. Pero nangyayari yon kadalasan dahil overcurrent. So halimbawa, ito ang capacity nito ay 25 ampere, tapos kinargahan mo siya ng 30 ampere. So, nangangahulugan na overcurrent, kapag nag-spark yung dalawa, nag-trigger yung contactor, yung dalawang yun, dahil sa sobrang lakas ng current, mag-i-spark. Pag nag-spark yun, mag-weld siya ng kusa. So, pagka na-weld na siya, nakadikit na siya, hindi na siya maitulak ng spring pabalik. So, yun din ang cause, minsan, kung bakit nasusunog yung motor. Dahil, halimbawa, isa lang yung nag-trigger dito, isa lang yung nagdikit, nag-weld, or dalawa yung nag-weld, halimbawa, dalawa yung nag-weld. Tapos, patay na yung pero,
yung dalawa ay gumagana pa rin. Ngayon, yung isa naka-release ng konti, hindi siya nagdikit, nakaangat siya ng konti. So, ang mangyayari, dahil may dalawang linya pang natitira papunta doon sa motor, mag-iinit yung motor or masusunog siya ng diretso kapag tumagal. Okay? At kadalasan din, kapag umugong yung motor, umugong siya, kadalasan, one line dito sa contactor ay wala. Patay siya. Halimbawa, yung 3-phase na motor mo ay tatlo, dito sa line 1, line 2, line 3. So, halimbawa, pagbuhay mo ng umugong na yung motor pero hindi siya tumutuloy. Hindi siya tumutuloy. So, kapag umugong yung motor, kadalasan titingnan mo muna kung stuck up yung motor or stuck up yung isa rito ay hindi na gumagana. Wala na siyang contact. Natanggal na yung contact niya. So, makikita mo yung contact point niya, minsan naaalis yun kapag ka-overcurrent yung nailagay mo. Okay, guys? So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maaari po kayong mag-subscribe sa aking channel. Pindutin lamang po ang subscribe button at i-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating gagawin. Ang susunod nating gagawin ay ipapaliwanag natin kung paano ito pagaganahin at paano ikakabit ang stop and start, yung push button switch. Actually, may papakita muna ako sa inyo na diagram, ginawa akong diagram para alam nyo kung ano yung susunod nating gagawin. So, yan guys. Meron tayo rito na 3-phase diagram, okay, para sa contactor na to. Okay, meron tayong 4 na linya rin, tapos nandito yung start, stop button. Okay? So, wala tayong ginamit na ibang relay or contactor, kundi ito lang contactor na to kung paano pagaganahin yung motor na 3-phase. Wala siyang reverse forward. So, sa susunod, gagawa tayo ng reverse forward. Sa ngayon, basic muna. Okay? Then, mayroon tayong ginawa na single phase para sa motor na 220 yung supply niya or 110. Okay? So, mayroon din siyang start, stop. Okay? Meron siyang start at saka stop. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at pakishare na rin po ang aking video at comments po kayo kung nagustuhan nyo. Maraming salamat po.